Kasabotol podcast, and we'll be talking about We will be talking about which is the happier family. It's either neutral or extended. So, both of us in the middle was both is of us, extended. meaning Is Mr. neutral. Kayabyab and I have the neutral family, and they have the extended family version, Extended ako. which means they have their aunts or lolos in their house, and we don't. Meaning we just have our parents and us, the children's. This will be a mini debate. Yes. So, Babarahin kita. in your opinion, why is it, what's the word? What's better? Like, is it better to have other kamag-anaks in your household or not? There's pros and cons naman. For example, yung pros nyon, may katulong kayo sa gawaing bahay, may gagawa na chores mo, pwede mong utusan sa pinsan mo, ganun, kung mas matanda ka. Tapos yung cons naman, masyadong mahal sa gastusin. Yung pagkain, bayad ng kuryente, sa tubig. Tapos umabot minsan ng 5K yung binabayaran namin. Doon naman sa neutral, mas okay yun kasi kayo rin naman ang pamilya nyo eh. Kayo, anong thoughts nyo sa neutral? Plus pa doon sa sinabi mo na malaki yung gastusin. Kapag umalis kayo ng kayo lang ng parents mo, nahirapan kayo kasi kailangan mo pong mag-provide. Kunyari, pagka bibili kayo, dapat sila din meron kasi nakakahiya na umuwi pag wala sila. Tama. Right. Right. Yeah. Right. It's more better kapag neutral family lang for me kasi you get to spend time with your own family rather than having kamag-anaks around you. Tsaka yung mga tawag doon, pag pinapagalitan ka ng magulang mo, tapos biglang Walang sasaw-saw na Mm-mm. pinsan. Walang sisip-sip na pinsan. tsaka magiging issue. So what are your thoughts? Etc. Kasi especially sila, ang laki ng bahay nila. Ang laki ng So, bahay nila. Ang laki. daing Itong bahay kamag-anak. nila to. Sa kanila to, guys. This one. Yeah. Sala lang Mga namin. Okay. Tito at pinsan ko, di na nila kailangan magbayad ng rent. Yung kailangan lang nilang gawin yung mga chores dito sa mga bahay. Yung mga luto, linis, ganun. Siguro yun din yung pros sa having extended family. Kasi siyempre sila, may business sila. So, may yung mga katulong nila sa business nila. Hindi na nila, Kailangan i-hire. they don't need to hire other people for doing works sa business nila since they have their own family member. Pero hindi ba binabayaran ng magulang mo yung kamag-anak mo? Yeah, bayaran. Well, Well, pero at least Well. yun, napupunta din sa kamag-anak nila. Pero, So, yung ginagawa kasi ng tito, pag natatanggap niya yung mga sweldo niya, dun sa pagtatrabaho sa amin, pinapadala niya sa mga anak niya. Para mag-i-provide din nila sa mga anak din nila. Sa pang-cons ng extended family, may kahati ka sa gustusin. pamasko. uy, correct. Sakto, Lalo ngayon, magpapasko guys. na. So, ngayon, guys. Magpapasko na. Magpapasko na. Merry Christmas sa Pag inyo lahat. maghingi kayo ng pera sa mga ninong at ninang nyo, may kahati talaga kayo eh. Tama. Yung pambibigay Mahirap sa'yo na. ng parents mo, pambibigay niya din sa kamag-anak. Oo nga, imbis na kumari, 1K na makukuha mo, magiging 500 kasi may kasama ka sa inyo. Tapos, magiging 200 na lang since ibibigay mo din yung pera na yun sa pinsan mo. Yung minsan, kinukuha pa ni mama yung pera, sabi, tatabi. Pag hiningi ko na, gastos na daw. Para daw sa'yo, bilhin ka daw sa patos. And then they will sumbat you their pagpapalaki sa'yo. Oo! Oh my God! Hala, lumalayo na tayo sa topic. So, very related siya. So, ayun. Relatable. Yeah. Okay, guys. Moving on. Ano- Let's talk about annulment and divorce. Versus divorce. Yeah. Ano meron? Yung divorce kasi, bawal pa sa Pilipinas yun eh. Yeah. Hindi pa siya, Legalized. legalized. Kasi yung divorce kasi, kapag nag-divorce kayo, parang pwede ka nang asawa ng bago. Tapos dun sa annulment, ang pagkakalam ko, hiwalay lang kayo, pero yung kunwari anak nyo, wala pa siyang 18, kailangan pa rin yung suportahan ng magulang Oh, niya. Tama. divorce din naman ganun. Pero hindi ko lang alam ang pagkaiba nila kasi sabi sa Google, ang annulment, pwede ka pa din magpakasal. Sa divorce, ano naman sa divorce? Lalo na. You can get married sa divorce eh. Pero sa annulment, ano pinagkaiba nila? The difference between annulment and divorce is when you are going to divorce, you have to go to another country to make it
Possible. Kasi dun sa mga Ang annulment is legal on papers. Ang divorce, legal sa government. termination na yun pag divorce. Oo, Parang termination. hindi kayo kinasal, ganun. Parang walang nangyari sa inyo. Pero, facts lang naman to eh. So, okay lang naman siguro kung hindi tayo sure. Pero, pag divorce ka, dapat bang ibalik mo yung pangalan, yung apelido mo? Pwede naman. Kasi once na nag-divorce ka, for example, nasa girl side ka, ikaw yung babae. Pag nag-divorce kayo, pwede mong ibalik na yung maiden name mo. Kasi hindi mo na naman kaano-ano yung last name mo nung kasal ka pa, you're married ka pa. Ah, tsaka, ano ang effects neto sa anak? Mhm. At Yun, sa ang- kapitbahay. Yung kapitbahay mo na chismosa na po. Yung kapitbahay mo ang mas maaapektuhan kaysa sa anak mo. Yung sa inyo lang na bagay, malalaman na ng buong village nyo dahil sa kapitbahay nyo. Tsaka plus, if divorced or annulled yung magulang mo, mahirapan yung anak since paano ka sa Pasko? If dalawa yung bahay mo, saan ka pupunta pag Pasko at New Year? Birthdays. Paano rin sa family day? Family day! Oh my God, lalo na pag sa works. Saan ka? Yeah, well of course magsiselos dun yung parents mo, di ba? Kung sinong pipiliin mo, kung sino man doon, pinili mo yung mother side mo. Yung father side mo, kung ano-ano nang isipin nyo para isa Pagtatampo. mas pipiliin mo yung nanay mo kaysa isusumbat niya na yung mga binigay niya sa'yo. Ganun. Talking from experience, ha? Okay, Okay, hindi we'll be pa. talking about yung advantage and disadvantages naman. Advantage ng ano ulit? Anong annulled na parents? Dalawa. Like, sa atin, sa mga anak. Wala halos kasi mas mababawasan yung financial Support. financial support kasi kapag nag-anal pwedeng hindi magbigay yung one side so mas mahirapan yung kasama mo na mag-provide para sa'yo lalo na kung extended family kayo magulang mo lang yung mama mo lang yung nagpo-provide sa buong bahay nyo siya nagbabayad ng ilaw bumibili ng pagkain gano'n ang taas talaga sa bayarin. So, parang wala ring advantage. Purong disadvantage lang kapag naghiwalay sa sa child's side. Perspective. Pero yung sa'yo. Yung sa akin, feeling ko ang advantage ko doon is, ngayon na meron akong support from my father, feeling ko, ang advantage na is nakakapag-aral ako sa private school, I think. Tsaka yung financial need ko, it's kinda okay na ngayon. Tama. Well, slight. Disadvantages is, Yung feeling ko yung disadvantages ng divorce and annulment is yung kanina yung pinag-uusapan natin yung parang hiwalay na celebration. Parang you don't get to decide where you no, will celebrate. you get to decide. But the thing is, you have to consider what they think. Lalo Yeah. na magtatampo sila. Isipin nila na, bakit lagi ka doon? Bakit hindi ka nag-stay dito pag ganito ganyan? Tapos yung schedule ng pagpunta mo, pwedeng weekdays nasa mother side ka kasi may pasok at tas weekends nasa father side ka kasi wala kang pasok. Mag-spend ka ng time ng 2 days para dun sa isang mong parent. Tas to the weekdays, pasok habang kasama mo yung one side. Kaso ang exhausting nun, Mm. uwi ka ng uwi. Tapos pagkasama na Biyahe ng hindi ka biyahe. makakapag-bonding with your friends if ever may gala kasi nandun ka sa other side. Ayan, yeah. Disadvantage din yan. May naisip ako isang disadvantage. Which is yung parang may nakikita kang family talaga na buo. Yung hindi annulment, yun, nakakaingit. May feel mo yung ganong emotion kapag may nakita kang ganun. Plus, mapapaisip ka lang, what if ganyan kami? Ano kayang itsura namin kung ganyan kami kompleto? Maapektuhan nun yung mental health mo. plus then, additionally lang, it hurts seeing your other parent treating another kid like their own. Na like, masaya sila, ganyan. Tapos may isip mo na, bakit nung ako wala? Feel ko yun. Aww. Kompleto. That's very sad, guys. Ano ba pinalakpakan? Sad Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ayan, Oh nakakalungkot. my God. Okay, moving Ang saya. on sa ating last. Ay, wala kang masasabi dun sa topic na yun, annulled tsaka divorce. Kasi hindi Yeah, naman yeah. annulled. Ay, ikaw din naman eh. Thoughts niya lang yun from others. So, kaya wala kaming masyadong nasasabi. Kasi, ayun nga, wala kaming experience. They have married
parents. Married ba parents mo? Yes. Um, We'll be talking about our last topic, which is advices on choosing the right partner in So ano nga life. ba yung advice nyo, guys? Kayong dalawa, Ano ba kayo yung- mag-jowa eh. Hindi, like ano yung magandang advice para pumili ng Oh, I tamang have partner? one. I have one. Oh. I just saw this on Reddit, like, I don't know, the other day. Sabi doon, like, if you want your partner to change, you have to change then for your partner in order to be, ano yan, meeting, Perfect combination. ang tawag ng meeting along the way. Para lang, hindi yung partner mo yung panay, andito ka, tapos hindi yung partner mo. Siya lang yung gawa ng mga pagbabago. Dapat you have to change Equal. equally para makamit kayo in the middle. Ayun yung parang isa sa mga nagiging main Main things to do. Ganun. yeah, I guess, main idea in order to fix a relationship. Plus, yung Family planning. family planning. Lalo sa sa future. Very essential. Bago kayo gumawa ng ganun, that may nakalaan na kayong pera. Financially stable. Oo, that hindi kayo palipat-lipat ng trabaho, nakahanap na kayo ng constant na sweldo na kayang-kaya kayong buhayin kahit ilang taon pang makakalipas. Tama. Plus, para hindi din mag-suffer yung mga anak. Na like, walang pangkain, walang pang school. Dapat Sama. ready na lahat. In Dapat, order, kuwari, ngayon, nag-aaral ka sa private school, dapat yung anak mo, sa private rin. Huwag mo dapat siya papaaralin sa public kasi hindi pinaranas sa'yo ng magulang. True. Well, for me, mas gusto ko na pag-aralin yung anak ko in public for elementary. And sa high school to college, pag-aaralin ko na sila sa private. Why? So, they will know the differences between public schools and private schools. Tapos sa ibang college naman, nagbibigay sila ng discount sa mga students na galing public like NUP, gano'n, Okay, in okay. Manila. Mga aspiring teachers, gano'n. Disadvantages nung sa'yo, merong mga schools na hindi nila pinaprioritize yung mga ganung bagay, lalo na in my experience, nung elementary ako, they don't teach, like, pasulat at silang pasulat. Thankfully na lang, I learned English nung nursery kinder prep, so I wasn't having a hard time learning English. Pero, okay, yun, disadvantages ng pagiging public schooler. Yeah. Pero it depends naman on what school eh. Depends sa school, yeah. Siguro, yung school lang na napasukan mo is parang you don't care about the students. Lalo na pag lower sections. No, the thing there is lang dapat you know yung school, alam mo yung ano ng school, paano magturo, Paano yung nagbibigay ba ikot? talaga, paano yung proseso ng school. Okay, another advice. Yan, hindi ko yan. Kailangan natin ng good communication. Boy, Uy, communication. Without communication, lagi kayong may nagkakaaway. misunderstanding. Yan, Yan. magaling. Ayun lang. Okay. Okay. Another one, Let him cook. kailangan loyal or No, faithful Faithful. actually. faithful yan. Stick to 3. Para gawin nila lahat para magustuhan ka. Hindi, gagawin nila lahat para sa'yo. Huwag Oo, yung sa para magustuhan mag-stay ka. ka. Hindi pala sa magustuhan. Ayun. Tapos dahil nagbibigay ng ng parang message na hindi ka niya niiwanan or Anong tawag doon? Ikaw lang sapat na gano'n. Hindi. May tawag doon eh. Words of affirmation. Kailangan mo siya bigyan ng assurance. Oo. Assurance. Tsaka isa pa. Kasakuto. Isa pa. Well, syempre, kailangan din mag-save ng money. Hindi yung puro once lang yung di ba, pinagagastusan nyo. Syempre, sa needs din, of course. Needs, yeah. Ayun. Anuin Wag mo yung puro- anuin mo yung magandang relos kung wala ka namang damit. anin mo siya ba so wala Ano yung magandang relos kung wala ka namang pangkain? Ano Ito, yung magandang naalala ko relos na. kung wala Tsaka kang huwag ka pagkain? masyadong parang pakitang tao. Ano yung naalala Mahirap mo? yun. Ano yung naalala mo? Galing sa magulang mo yan. Ito pa, isa pa. Uy, ganahan ko pag sinasabi yung isa pa. Ayun. Kapag yung wife or girlfriend mo is like sa'yo na, huwag kang titigil sa pagko-court.
Like, kahit magkasama na kayo, kahit sure ka na siya na yan, hindi mo dapat pipigilan yung pagiging gentleman, yung panliligaw sa kanyang araw-araw, yung Tama. mga small things, Tama. yung mga small things. Tama yan, guys. Kasi meron mostly ngayon ang mga millennials, of course. Millennials? I mean Gen Z. Gen Z. Kasi, yung mga mag-couple na Gen Z ngayon, porket nag 1 year na sila, gano'n, 2 years, 10 years. tatamarin na sila, gano'n. Tatamarin na sila mag-court sa someone nila, gano'n. So, ayun, guys. Ang gawin nyo, pagkasal na kayo, pakasalan nyo ulit. Okay. Pag kasi nag-break yung cut yun. Kuya naman, 11 Nasingit mo pa yun. Nasingit mo ba? Okay. Okay. So, ayun, guys. I am Cyrus Cayabyab. I am Clarence Caveria. I'm Rafael Alcazar. And I'm Lord Rick Gavina. And this is... Sa motol!